Ngayon sa ating mga balitang pangkalakalan naman, itinaas muli ang yellow alert sa Luzon at Kabisayan. Kaya dahil nga din po sa manipis pa rin supply ng kuryente kahapon. 8 oras po ito nakataas sa Luzon habang ito'y nagtagal naman ng 5 oras sa Visayas. Dahil dito'y aminado po ang Meralco na posibleng ito'y magpatupad ng dagdag singil sa kuryente pagsapit ng Mayo dahil pa rin po sa mataas na demand. Sabi nga po ng Meralco, naungusan na ng konsumo ngayong taon ang inaasahang demand sa 2025. Ito na po'y dahil sa mga pagpapatakbo ng mga Pilipino ng cooling appliances sa gitna po ng matinding init. Babala pa ng Meralco, posible hong maulit ang problema kung hindi lumala. Kung hindi po nang dahil daw po sa lumalalang climate change. Kaya naman, nanawagan ang kumpanya na payagan ang pagtatayo ng karagdagang mga planta. Laki nga ng bill ko ngayon sa Meralco, natanggap ko kahapon, baby girl. Magkano nadagdag? 40%. Sa amin, parang 20%. Para ito sa March 25 to April 25 billing. Brace for impact, baby. Kasi mas magiging mainit daw po ngayong Mayo. Ito naman, para taas naman ng generation charge. Para naman sa Pangulong Bongbong Marcos Jr., dagdag na transmission lines ang solusyon sa manipis na supply ng kuryente. Kaya naman inatasan na raw niya ang National Grid Corporation of the Philippines o NGCP na magtayo ng transmission lines. Nilinaw din ng Pangulo na hindi artificial o gawa-gawang krisis ang hinaharap ng bansa sa kuryente. Anya, overloaded talaga ang mga sistema dahil sa tindi ng init ng panahon. Naglalatag na rin daw ang gobyerno ng plano para maiwasan ang dagdag singil sa kuryente. At meron po naman tayong balita po naman na baka ikasama ng loob ng mga oil companies. Epektibo ngayong araw ang rollback sa presyo po ng petroleum products. Simula po ngayong umaga, mababawasan po ng 25 centimos per liter ang presyo po ng gasolina. 25 centimos direct. Well, sa bagay, nung panahon namin, halo-halo na ito eh. Kasi ang sago 10 centimos. Kapag may kaya ka, halo-halo, 25 centimos. Bahagya pong napawi, nasa 45 sentimo ho naman ang ibabawas sa diesel at 70 sentimo sa kerosene. Bahagya raw po napawi na kasi ang mga pangamba kaugnay po ng sigalot sa Middle East. Nakatulong din daw ang mas mataas na inventaryo ng langis sa US. Talagang di mo mapigilang matawa, ha? Oo at naman. mangis Hindi, tsaka yung mga katwiran nila. Ito naman, lumiit ang halaga ng hinirap na pera ng gobyerno nitong Marso. Base sa datos ng Treasury Bureau, naitala ito sa mahigit 207 bilyong piso noong nakaraang buwan. Mas mababa yan ng halos 13% o 30 bilyong piso kumpara sa naitala noong March 2023. Yan nga ay kahit tumaas ng 7% ang domestic debt o yung inutang sa mga lokal na lender. Higit 40% naman kasi ang binaba ng utang ng Pilipinas sa labas ng bansa noong Marso. Pero sabi ni RCBC Chief Economist Mike Ricafort, bumaba rin ang gross borrowings dahil sa pag-issue ng retail treasury bonds noong Pebrero. Ang Pilipinas umano ang bansang nakatanggap ng pinakamalaking financial assistance mula sa Asian Development Bank noong pong nagdaang taon. Sa report ng ADB, nasa $8.4 billion ang natanggap po ng bansa noong 2023. Ito sinundan po ng Bangladesh, Indonesia at India. $1 billion naman sa kabuuan ang natanggap ng Pilipinas para po sa Davao Public Modernization Project. $650 million naman ang inilaan para sa Bataan-Cavite Interlink Bridge. Ted Filon at DJ Chacha ngayon nasa Radyo 5 92.3 News FM Monday to Friday 6 to 10 a.m.